Umaga ng Linggo, June 25, 1989 sa Barangay Binaton, Digos, Davao del Sur, habang nasa kalagitnaan ng kanilang pagsasamba ang mga miyembro ng United Church of Christ in the Philippines o UCCP, ay biglang nagsidatingan ang mga armadong kalalakihan at walang sabi-sabi na pinagbabaril ang mga tao sa loob ng kanilang kapilya. 39 na katao ang sabay-sabay na pinatay o minasakyer at ang itinuturong mga responsable sa karumal-dumal na krimen ay mga miyembro ng komunistang New People's Army o NPA. Ano ang dahilan at nangyari ito sa mga inosenteng sibilyan? Yan ang ating alamin sa ating kwento ngayon. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Ang Rano Massacre o kilala sa tawag na Digos Massacre ay naganap noong ika-25 ng Hunyo taong 1989 sa isang kapilya ng Protestant United Church of Christ of the Philippines o UCCP, sa sitio Lower Rano sa Barangay Binatan sa Digos. Karamihan sa mga biktima ay mga miyembro ng tribong Obo at pangkat ng bagubong etniko na bahagi ng Ituman Anti-Communist Vigilante Group. Ang New People's Army o NPA ang siyang sinisisi sa nangyaring massacre. Ayon sa Philippine Constabulary, nakatanggap sila ng report mula sa mga taga-baryo na naniniwala na ang mga rebeldeng NPA ay hindi nagustuhan ang ginawa ng mga tribo na ang simbahan ay bumuo ng isang anti-communist vigilante group at tumanggi na magbayad ng revolutionary tax sa mga grupo ng mga rebeldeng komunista. Kaya ang rebeldeng NPA ay gumawa ng mga request para sa isang pag-uusap kay Ruben Ayap, na kilala rin bilang Commander Maya, ang pinuno ng grupong Ituman Vigilant sa Rano, ngunit ang kanilang request ay hindi napagbigyan. Kaya nagpasya ang rebeldeng grupo na magsagawa ng isang malaking pagpupulong sa kabila ng pagiging hindi interesado ni Ruben Ayap. Sa oras na yun, si Ruben Ayap ay dumalo sa isang Sunday school sa kanilang kapilya, kaya inutusan niya si Cesar Endar upang harapin at kausapin ang mga NPA sa labas, pero ang hindi niya alam na may masamang plano na pala ang mga rebelde. Nagulat na lang ang lahat ng si Cesar Endar at ang mga rebeldeng NPA ay biglang nagkaroon ng sunod-sunod na putok ng baril, sa kabila ng sinasabi ng mga NPA na balak lamang nilang simulan ang mga pag-uusap. Ang mga putok na yon ang naging hudyat kay Ruben Ayap na dalhin ng mga parishioner sa kanya upang lumikas sila at magtago sa bahay ni Ebody Ayap na nasa likuran lamang ng kapilya. Ang putok ng mga baril mula sa mga rebeldeng NPA ay nagpatuloy sa oras na yon. Sinubukan pa di umano ng mga rebeldeng NPA na ituloy muli ang pag-uusap, ngunit ang grupo ng mga etnikong Ituman ay tumugon sa pamamagitan ng mga putok ng baril mula sa loob ng bahay. Tinangka ng mga rebeldeng NPA na pasukin ang bahay, ngunit matapang silang sinalubong ng mga putok ng baril. Kaya ang mga rebelde ay gumanti at pinaulanan ng bala ang bahay na pinagtataguan ng tribong Ituman, hanggang sa makapasok sila. At nang makapasok ang mga NPA sa loob ng bahay ay tumambad sa kanila ang kalunos-lunes na sinapit ng mga biktima. Nagkalat ang patay at tadtad ng tama ng bala ang katawan ng mga ito. Ayon sa militar, kinausap nila ang isang nakaligtas at sinabi sa kanila na hindi pinahintulutan di umano ni Ruben Ayap ang sinumang nasa loob ng bahay na umalis o sumuko. Habang ang mga bangkay naman ni Clemente Ayap at Ebody Ayap ay pinugutan ng ulo ng mga NPA. At bandang hapon, ang mga komunistang NPA ay nagmamadali ng umalis bago pa sila maabutan ng mga militar sa lugar na yun. Pagdating ng mga militar ay agad silang nagsagawa ng clearing operations. Tumambad sa kanila ang kalunos-lunos na tanawin, 39 ang patay at 12-12 na ang mga sugatan. Ang mga ito ay mga matatanda, mga kababaihan, at mga bata. Ang mga biktima ay mga sibilyan, mga magsasaka, ordinaryong taga-baryo at mga walang armas, taliwas sa sinasabi ng mga rebelde na lumaban at nakipagbarilan ang mga ito. Sa una ay itinanggi pa ito ng mga rebeldeng komunista, pero dahil sa matinding batikos, pagkundena sa pangyayari. Kalaunan ay inamin ng komunistang NPA na sila ang may kagagawa ng karumal-dumal na massacre at humingi ng dispensa at kapatawaran, pero ang dahilan nila ay napilitan lamang daw silang gumanti matapos silang unang paputukan ng mga anti-communist vigilant group kasama ang mga biktima. Ang United Church of Christ sa Pilipinas o UCCP matapos na isagawa ang kanilang pagsisiyasat,
ay kinundi na ang komunistang NPA na nagsasabing ang insidente ay nagtaas ng malubhang pagdududa tungkol sa pagsisikap di umano ng NPA patungo sa social transformation based on justice. At inakusahan ang pangkat ng mga rebelde na lumalabag sa Geneva Convention at kinundi na din ng UCCP ang gobyerno ng Pilipinas, matapos matanggap ang mga ulat na ang mga sundalo ay ginagamit ang mga kapilya nito bilang mga batayan ng operasyon at pag-aayos ng mga kongregasyon sa mga anti-communist na vigilante group. Dahil sa pangyayaring yun, nasira ng massacre ang reputasyon ng mga rebeldeng komunista. At dahil sa nangyaring massacre na kagagawa ng mga rebeldeng komunista, ay ang pag-anunsyo ng mahigit 200 na mga miyembro ng Ituman Ethnic Group na magiging bahagi sila ng Civilian Armed Forces Geographical Unit o CAFGO, isang irregular component ng militar ng Pilipinas para labanan at depensahan ang kanilang sarili laban sa mga komunistang NPA. Ang Rano Massacre o kilala sa tawag na Digos Massacre ay ginugunita taon-taon, at noong 2021, ang Rano Memorial at Bale Kasunay Tribal Peace Hall ay ipinakita ng Kapiid Kabanua o KKBI, Tribal Council at National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Ang bantayog na ito ay dinisenyo ng Davao artist na si Kublai Milon. Pagkatapos ng inauguration, ang isang marker ay naruroon din sa memorial site at nakasulat ang mga pangalan ng 39 na biktima ng massacre. Ang mga nakaligtas at pamilya ng mga biktima, gayunpaman, ay dala-dala pa rin ng sakit at trauma sa loob ng mga dekada, at marami pa rin ang humihingi ng hustisya at wastong pagkilala. Ang Digos Massacre ay nananatiling isang mabagsik na paalaala ng karahasan ng communist insurgency sa Pilipinas.